Una sa lahat, malagim na trahedya. Magkapatid na edad 5 at 6, natagpuang naagdas na sa loob ng pickup sa Zamboanga del Norte. 3 araw na pala silang nawawala, saka nakitang patay na. Ang buong detalye ng balitang yan, abangan. Magandang gabi, Pilipinas. Sa Frontline tonight. 3 barko ng China, kabilang kanilang monster ship, ayaw umalis malapit sa Zambales. Tinapatan na yan ang pinakamalaking barko ng Philippine Coast Guard. Koneksyon ng Chinese spy na inaresto sa Makati City at ang mga umano'y espiya sa Palawan, iniimbestigahan. Posible raw na iisang grupo lang sila. Umano'y Shabu Laboratory na abiso sa Tanza, Cavite. Lolong mahimbing na natutulog, biglang tinaga sa ulo sa Davao del Sur. Suspect ang kanyang lasing na pamangkin. 200 pesos na legislated na aumento sa sahod sinusulong sa Kamara. At bago mag-concert sa Pilipinas, BTS J-Hope makakakolab sina Don Toliver at Pharrell. Sa trahedya na uwi ang paglalaro ng magkakapatid na edad 5 at 6 na taon sa Zamboanga del Norte. Natrap sila sa pick-up na natagpuan na lang ang naaagdas nilang bangkay matapos ang 3 araw. Nasa frontline ng balitang yan si Gary De Leon. Wala ng buhay at nangingitim na ang 2 batang lalaki na matagpuan sa loob ng pick-up sa barangay Lopok, Labason, Zamboanga del Norte. 3 araw nang hinahanap ang magkapatid na sina Danny, 6 na taong gulang at Daryl, 5 taong gulang. Unang inakala ng ina ng mga bata na nasa kanilang lola ang magkapatid hanggang sa may umalingaso na amoy sa isang talyer sa lugar kung saan nakita ang naaagdas na katawan ng mga bata. Lumalabas sa investigasyon na naglalaro ang magkapatid nang pumasok sa pick-up. Dahil sira ang sasakyan, hindi na nabuksan ng dalawa ang pintuan ng sasakyan. Nag-try sila ma'am na pukpukin nila. Nag-try talaga sila na nabasag yung harapan na kuha. Pero hindi naman basag lang na na-crack. Nakaburol na ngayon ang magkapatid. Hiling naman ng ina ng 2 bata na tulungan siya sa pagpapalibing sa mga anak. Hiwalay na sila ng ama ng bata. Wala raw siyang kakayahang bayaran ang kabaong ng mga anak. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Patay ang isang lolo matapos masunog ang kanilang bahay sa Cebu City. Bukod sa malaking apoy, may narinig pang malakas na pagsabog sa lugar. Nasa frontline na balitang yan si John Aroa. Nilamon na nagngangalit na apoy ang bahay na ito sa kalunasan sa Cebu City kaninang 2:00 ng madaling araw. Sa lakas ng sunog, napasigaw at naiyak na lang ang mga nasunugan habang nakikitang tinutupok ang kanilang bahay. Sa isa pang video, maririnig na may sumabog pa sa nasusunog na bahay. Uy! Agad namang dumating ang mga bumbero at naapula din ang apoy matapos ang kalahating oras. Yun nga lang, nasawi sa sunog ang isang lolo. It's very unfortunate na hindi siya nakalabas sa kwarto niya. No? Several individuals were inside the house but apparently hindi siya nakakuha na hindi nila notice na may tao pa pala sa baba. Ayon sa Cebu City Bureau of Fire Protection, sumiklab ang sunog sa unang palapag ng bahay ng pamilya Elarcosa. Wala silang naisalbang gamit. Napaiyak na lang ako sa nangyari sa amin. Naanghilan pa kami dahil matagal kami natulog. Kung nangyaring maaga kami natulog, pati kami masusunog. 2 pang katabing bahay ang nasunog. Sa evacuation center muna, namamalagi ang mga apektadong pamilya. Aabot naman sa 160,000 pesos ang halaga ng mga natupok na ari-arian. Inaalam pa ng mga bumbero ang sanhi ng sunog. Nagbabalita mula sa Frontline, John Aroa, News 5. Sinabayan naman ng sunog ang pagsalubong ng Chinese New Year sa ilang lugar sa Maynila. Sa Ongpin Street sa Binondo, patay ang 2 kasambahay sa sunog sa isang condominium doon. Kumalat ang apoy sa 35th floor ng gusali kaninang madaling araw. Nakalabas naman ang iba pang nakatira sa condominium.
Nasunog din ang isang residential commercial building sa kanto ng Ongpin at Bermuda Street kinahapunan. Nangyari yan sa gitna ng kasiyahan para sa Chinese New Year. Nagsimula ang apoy sa ika-8 palapag ng gusali. Ilang minuto lang itinagal ng sunog at wala namang nasaktan. Kaninang hapon din nang magkasunog sa kanto ng Trinidad Street at Herbosa sa Barangay 91 sa Tondo, Maynila. 5 bahay ang natupok. Agad namang rumesponde ang mga bumbero. Iniimbestigahan pa ang pinagmulan ng magkakaiwalay na sunog. Ayaw pa rin umalis ng 3 barko ng China malapit sa Zambales, kabila ng ang kanilang monster ship. Kaya naman tinapatan na yan ng pinakamalaking barko ng Pilipinas na BRP Teresa Magbanwa. Nasa frontline na balitang yan, Ria Fernandez. 3 Chinese vessel ang namataang umaaligid malapit sa Baho de Masinloc sa Zambales umaga nitong Martes. Ayon sa Philippine Coast Guard, kabilang dyan ang Chinese vessel number 3502 at 3103. Pati na ang CCG 5901 o ang tinaguriang monster ship ng Beijing. Naroon din malapit sa BRP Teresa Magbanwa ang isa pang Chinese vessel 3304. Sinubukan niyang itaboy ng PCG sa pamamagitan ng radio challenge. You do not possess any legal authority to patrol within the Philippine Exclusive Economic Zone. You are directed to depart immediately and notify us of your intentions. Sa gitna naman ng pag-aligid ng barko ng China sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas, ikinadismaya ng PCG ang tila pambabaliwala ng mga Chinese sa mga nagpapasaklolong Pilipinong mangingisda. Kahapon, naihatid na ng BRP Cabra ang labi ng Pilipinong mangingisda na nasawi habang pumapalaot sa dagat na sakop ng Zambales. Kabilang siya sa mga Pinoy na nawala habang nangingisda noong linggo. Nasagip na rin kahapon ng PCG ang iba pang mga mangingisdang Pinoy. Quite frustrating that the Chinese Coast Guard are aware of the distress call being called by the Filipino fishermen. Wala pang tugon ng China rito. Bukod sa mga umaaligid na barko ng China, kabilang din sa tinututukan ay ang mga resupply mission sa nakasadsad na BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Nitong Biyernes, naging matagumpay ang huling resupply mission. Nakatulong daw dito ang provisional agreement ng Pilipinas at China. Pero babala ni dating Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio, hindi na dapat masundan ang ganitong klase ng kasunduan. Kung tutuusin, hindi raw natin ito kailangan. I can see what China will do now. Let us expand this premier agreement to the entire West Philippine Sea because we have agreed to it. No, we cannot. Because otherwise, we will be giving up our sovereign rights. Sang-ayon din dito ang PCG. There is no provisional understanding whatsoever that covers the entire West Philippine Sea. It's only concentrated in Ayungin. Nagbabalita mula sa Frontline, Ria Fernandez, News 5. Nanindigan ng National Security Council na malakas ang hawak nitong ebidensya laban sa hinihinalang Chinese spy na naaresto sa Makati ngayong buwan. Kasunod ito ng paglutang ng asawa ng Chinese sa iginiit na hindi espiya ang kanyang asawa. Nagbabalik si Ria Fernandez. Kung ang Chinese-Filipino civic leader na si Teresita Angsi ang tatanungin, hindi siya kumbensido na espiya ng China ang Chinese national na si Deng Yuanjin na nahuli ng mga otoridad kasama ang 2 Pilipino sa Makati City noong January 17. Nakuha sa sasakyan ng 3 ang iba't ibang gamit umano na pang-surveillance sa mga kritikal na infrastruktura sa bansa gaya ng mga base militar. Pero tulad ng sinabi ng misis na pinay ni Deng, mga gamit sa trabaho lang daw ito. Dahil sa developer ng driverless car nagtatrabaho ang suspect. How come the NBI did not do their assignment? I don't know. I really am flabbergasted. I'm really so shocked at how they sensationalize finding equipment in his car and then jumping to the conclusion that he is a spy. Nauna nang itinanggi ng China ang mga akusasyon tungkol sa Chinese spy. Pero ang National Security Council nanindigang matibay ang mga hawak nilang ebidensya. They will have their day in court, no? And we will prove to the public, no, and to everyone that we have a solid case and we have all the evidences for their prosecution. Malaki raw ang naging papel ng mga residente sa pagtunton ng mga otoridad sa mga dayuhang hinihinalang sangkot sa paniniktik. Kaya pakiusap ng gobyerno sa publiko, tulungan sila sa pamamagitan ng pagre-report ng mga hinihinalang aktibidad.
Ayon kay Malaya, hindi lang ang Chinese at 2 kasabwat niyang Pinoy ang posibleng sangkot sa espionage. Iniimbestigahan din kung konektado sila sa mga hinihinalang Chinese spy na nahuli sa Palawan kamakailan na umano'y kumukuha ng video ng mga barko ng Philippine Coast Guard. Nakuha natin yung cellphone nila, nakuha natin yung mga equipment nila at tumalabas doon na grupo nga sila. Dahil sa posibleng banta ng mga espiya, mas lumakas ang mga panawagan para amyendahan ng higit 8 dekada ng Espionage Act. Epektibo lang kasi ito sa panahon ng gera. Nagbabalita mula sa Frontline, Ria Fernandez, News 5. Nabisong isang shabu lab sa loob ng bahay sa Tanza, Cavite. Nadiskubre po yan ng manghingi ng tulong ang mga residente matapos may sumabog sa naturang bahay. At live mula sa Tanza, Cavite, nasa frontline na balitang yan si Brian Basa. Brian, magkano nakuha ang shabu dyan? Bok, hindi tukoy o wala pang tukoy na halaga ng mga drogang natagpuan dito kahit yung mga gamit na panluto ng shabu. Tikom pa ang bibig ng mga opisyal dahil patuloy ang kanilang inventory. Kahit nga yung kaanak ng may-ari ng bahay ay tumanggiring paunlak ng interview sa media, pero ang sabi lang niya sa akin kanina ay kung hindi raw nangyari ang pagsabog kaninang umaga, mahihirapan daw matuklasan ang iligal na nangyayari dito. Mga gamit na pang-laboratorio at mabahong amoy ng kemikal ang tumambad sa mga pulis at mga tauhan ng Philippine Drug Enforcement Agency nang pasukin nila ang isang bahay sa barangay Sahod Ulan sa Tanza, Cavite. Aksidenteng nadiskubre ang shabu lab nang humingi ng saklolo ang mga residente dahil sa malakas na pagsabog mula sa naturang bahay. Akala raw nila ay tangke ng LPG ang sumabog, kaya tumawag ang barangay ng bumbero. Walang taong inabutan sa bahay ang mga bumbero. Ayon sa barangay, Nobyembre nang umupa ang isang Pinay na may kasamang 2 Indonesian at isang Chinese sa naturang bahay. Wala naman daw silang napapansing kakaiba sa mga umupa. Sa ngayon po ay nagsasagawa po ang ating mga kapulisan kasama po ang crime laboratory at ang PIDEA po ng inventory po ng mga ebidensya po na na-seize po sa lugar na ito. Sa pagsisiyasat ng PIDEA, mga finished product na raw ng shabu ang natagpuan sa laboratorio. Nagsasagawa na ng backtracking ng mga CCTV at manhunt operation para matunton ang 4 na umupa sa bahay. May nakausap din tayong ilang residente rito. Ang sabi nila, tahimik lang yung mga umuupa rito sa bahay. English speaking at mukha naman daw Pinoy. Tapos pag lalabas sila, napakabihira. Kung meron lang daw silang bibilin sa labas, doon lang sila lalabas dito sa bahay. Tapos ang estilo nila, no, kakatok sila sa gate kapag merong humaharang o merong nakaharang na tao para umusog yung mga ito. So talagang no verbal communication at all. At sabi rin nila, walang malalaking sasakyang dumaraan dito maliban sa mga motorsiklong nagdadala ng parcel at may 2 kotse, isang pula raw na nakapark sa loob at isang puti na mga 1 o 2 beses lang daw pumunta rito. At sa mga oras na ito, dahil patuloy ang inventory, matatagalan pa bago tanggalin yung police line na nakaharang dito sa bahay dahil posible at pwede raw itong ihain bilang ebidensya sa korte. Balik sa inyo. Maraming salamat, Brian Basa. Patay ang isang lolo sa Davao del Sur matapos tagain ang lasing niyang pamangkin habang tulog ang biktima. Sa Davao del Norte naman, isang lolang commuter ang tinaga sa tenga ng kapwa pasahero sa loob ng van. Nasa frontline ng balitang yan si Bril Montalvo. Nagulantang kagabi ang mga residente nang matagpo ang bulagta at duguan sa duyan ng isang lolo sa Kiblawan, Davao del Sur. Ang lalaki tinaga sa ulo habang nakikitulog sa duyan ng kapitbahay. Napasugod sa lugar ang ilan sa kaanak ng lalaki. Napayakap sila nang makita ang lolo. Sinubukan pa siyang dalhin sa ospital pero namatay rin kalaunan. Kinilala ang biktima na si Sifronio Tabanao, 71 taong gulang. Ang suspect sa krimen, sarili niyang pamangkin na si alias Alex, 52 taong gulang. Nahuli siyang nagtatago sa likod ng kanilang bahay. Ang palakol na ginamit sa krimen natagpo ang ibinaon sa puno. Base sa investigasyon, nagpapahinga ang biktima sa duyan nang biglang tagain ng 4 na beses ng lasing na suspect.
Nagiging bayolente raw ang suspect tuwing nakakainom ito ng alak. Ang motibo niya po ay mga alitan nila noon pa. Yun po yung ugat ng kanyang pananaga sa kanyang tiyuhin. Nakakulong na siya sa Kiblawan Police Station at mahaharap sa reklamong murder. Agad dinumog ng mga tao ang pampasaherong van na yan sa isang terminal sa Tagum City, Davao del Norte kaninang umaga. Isang pasaherong armado ng bolo ang nanaga ng kapwa pasahero. Kusa namang lumabas ng van ang lalaki at agad na dumapa. Dito na siya inaresto. Ang 76 anyos namang si Maria Laura Embudo, iniinda pa ang taga at pagdurugo ng kanyang kanang tainga. Base sa investigasyon, pareho na silang pababa ng van terminal nang bigla raw hilain ng suspect ang buhok ng biktima. Saka ito tinaga gamit ang dalang bolo. Tikom ang bibig ng suspect na kakasuhan ng frustrated homicide. Maayos naman na ang lagay ng biktima matapos respondihan ng mga medic. Nagbabalita mula sa Frontline, Bril Montalvo, News 5. Showbiz Tonight na tayo. Itinanggi ng Movie and Television Review and Classification Board o MTRCB na under review na nito ang pelikulang The Rapists of Pepsi Paloma. Ayon sa ahensya, kulang daw sila sa requirements kaya hindi ni-review ang pelikula. Humihingi sila sa representative ng distributor ng certificate at clearance na nagsasabing walang nakabinbing kaso kaugnay ng movie. Tinitiyak din ng MTRCB na metikuloso ang pagdadaan ng review ng pelikula sakaling umabot na sila rito. Hindi rin daw nila kukonsintihin ang anumang pagpapakalat ng maling impormasyon para sirain o siraan ang ahensya. Sa isang Facebook post kagabi, inanunsyo ng direktor na si Daryl Yap na under review ang nasabing pelikula. More chika mamaya ha. I'll see you later. Susunod, PNP Highway Patrol Group naninita ng mga rider sa Marilake Highway. Sa Davao del Norte naman, patay ang rider na nag-ala Superman matapos sumalpok sa pickup. 200 pisong dagdag sahod isinusulong sa kamera. At nakisilip tayo sa sold-out concert ng Maroon 5 sa MOA Arena ngayong gabi. Magbabalik pa ang Frontline Tonight. Mga kapatid, Ed Lingaw po, nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Sa kalsadang yan sa Lucena City, nagkasalubong isang rider at pickup truck. Kinain ng pickup ang linya hanggang nabundol at pumailalim ang rider. Ang masaklap, umatras pa ang pickup kaya nagulungan ang ulo ng biktima. Dead on the spot siya na isa palang grade 11 student. Sumuko naman ang driver at nahaharap sa kaukulang reklamo. Nagkalat na ang mga pulis at traffic enforcer ang Marilake Highway sa Rizal kasunod ang trahedyang sinapit dito ng isang rider. Partikular na bantay sarado ng mga otoridad ang notorious na Devil's Corner na takaw aksidente. Nasa frontline ng balitang yan si Gerard de la Peña. Pinapara ng tauhan ng PNP Highway Patrol Group at Tanay Public Safety Unit ang lahat ng dumaraang motorsiklo sa Marilake Highway sa bahagi ng Barangay Cuyambay sa Tanay Rizal. Kaya ang mga matutulin magpatakbo, biglang kambyo pag natanaw ang checkpoint. Meron ding umiiwas. Hindi bababa sa 10 tauhan ng PNP HPG at Tanay Public Safety Unit ang nakabantay ngayon sa Marilake. Kasunod yan ng malagim na aksidente noong weekend kung saan isang rider ang patay sa pangangarera sa naturang highway. Nakahiligan na ng mga rider na gawing racetrack at mag-exhibition sa Marilake. Ito yung tinatawag nilang Devil's Corner dito sa Marilake Highway. Maganda ang kondisyon ng kalsada, malawak, kaya maraming mga nagmomotor na enganyong gumawa ng mga exhibition dito. Yun nga lang, makikita natin, matindi ang kurbada sa bahagi ito ng kalsada, kaya maraming nadidisgrasya dito. Una na ring inutusan ni Senador Raffy Tulfo ang PNP na magposte ng police outpost sa Marilake para matakot ang mga pasaway. Bukod sa mga mabibilis magmaneho, mayroon ding nahuling may pasong rehistro ng motorsiklo.
May natanggalan din ng malalaking tambutso at hindi bababa sa 6 na motor ang mai-impound dahil sa kawalan ng mga papeles. Ang ilang sinitang rider, pabor sa paghihigpit sa Marilake. Para maiwasan din yung mga disgrasya. Nakakatakot kasi yung ibang nag-chill ride lang po, pwede pong madamay. Ayon sa LTO, ipapatawag nila ang nakaligtas na rider sa aksidente noong weekend. Sabi pa ng ahensya, maituturing na reckless driving ang pangangarera sa Marilake. Sisiguruhin daw nilang dumaan sa tamang training ang isang motorcycle rider bago mabigyan ng lisensya. Ba't kayo mag-organize na ganong klaseng, alam nyo naman bawal eh. Diba, anong tingin nyo, hindi kayo mahuli, nilalagay nyo pa sa Facebook. The more we will run after you. Hindi rin daw mangingimi ang LTO na sibakin ng mga regional director kapag naulit pa ang kaparehong aksidente. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Isang rider naman sa Davao del Norte na nag-ala Superman ang namatay matapos bumangga sa isang pickup truck. Ang biktima nakain raw at wala pang helmet. Nasa frontline ng balitang yan si Bril Montalvo. Halos hindi na makita ang dumaang motor na yan sa sobrang bilis ng takbo. Ang rider nag-ala Superman pa. Ang sumunod na eksena, nakahandusay at namimilipit na sa sakit ang rider. Hindi na nasapol sa video nang tumilapon siya matapos bumangga sa isang pickup truck. Nangyari ang aksidente sa bypass road ng Barangay Mangkilam sa Tagum City, Davao del Norte. Ang motorsiklo nagkawasak-wasak. Pumutok naman ang gulong ng pickup. Dinala sa ospital ang 20 anyos na rider na si Angelo Narisma. Pero binawian din siya ng buhay matapos may mamuong dugo sa kanyang ulo. Hindi siya naka-helmet. Madalas din umano ang drug race dito sa lugar dahil maliban sa tuwid ang kalsada ay kaunti lang ang mga sasakyan na dumadaan dito. Kaya solusyon ng pulisya, dalasan ang pagpapatrolya sa lugar. Base sa investigasyon ng mga pulis, nakainom ang biktima galing sa bahay ng kanyang barkada. Pabalik-balik, mga 4 na beses. Hanggang yung panghuli niyang check ng speedometer niya at na out of control siya. Hindi matanggap ng ina ng biktima ang nangyari sa kanyang anak. Kubito nag-iinan siya. Pag-ampingin taon siya, kaya mong kinabuhi, isaraway rin nyo. Sa huli, nagkaaregluhan ang pamilya ng biktima at may-ari ng pick-up. Nagbabalita mula sa Frontline, Bril Montalvo, News 5. 200 pesos na dagdag sahod sa mga manggagawang Pinoy. Ito raw ang isusulong sa Kamara bilang tugon sa mataas na presyo ng mga bilihin. May mga gumugulong na konsultasyon na rin daw para dito. Nasa frontline ng balitang yan si Mariel Enriquez. Si House Speaker Martin Romualdez na mismo ang nagsabi, 200 pesos ang gusto niyang umento sa daily minimum wage. For the workers, for the people. Nakipagpulong si Romualdez at ilang mambabatas sa mga labor leader para sa isinusulong na legislated wage increase. Mahigit 3 dekada na raw mula noong huling naipasa ang ganitong batas. Ayon kay Romualdez, hindi lang ito para makatulong sa mga manggagawa sa gitna ng mataas na bilihin, investment din daw ito. Kung si Gabriela Partiles Representative Arlene Brosas ang tatanungin, 750 pesos na aumento sa sahod ang dapat ipatupad. Pero okay na rin daw ang 200 pesos na wage hike kaysa wala. Noong nakaraang taon, lumusot sa Senado ang 100 peso daily wage hike bill. Pinalagan yan ng mga grupo ng employer, lalo't nasa 90% ng mga negosyo ay micro, small, and medium enterprises o MSMEs. Nanganganib daw na magsara ang mga ito kung hindi nila kayang pasanin ang aumento sa sahod. Pero ayon kay Assistant Majority Leader Pami Zamora, sigurado namang may exemption para hindi mahirapan ang mga maliliit na negosyo. Suportado rin ng ibang kongresista ang 200 pesos na aumento. We're facing record inflation and there are a lot of external factors to consider now. And quite plainly, when you look around, umaaray nga po ang tao. Mungkahi naman ng Employers Confederation of the Philippines o ECOP, mas maiging idaan na lang ito sa Tripartite Wage Board kaysa isa batas ang wage hike. Napopolitika lang daw kasi ito. It is better to leave it with the Tripartite Wage Board kasi represented ang DTI, DOLE, DEDA, legislated wage. Natatakot yung mga investors eh.
Nakatakdang magkaroon ng pagdinig ang House Committee on Labor and Employment bukas tungkol dito. Umaasa naman ng ilang mambabatas na maipapasa ang legislated wage hike bago matapos ang 19th Congress sa Hunyo. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Kung umento sa sahod at tutulak sa Kamara, buwan ng job fair naman sa iba't ibang panig ng bansa ang naisip ni Pangulong Bongbong Marcos para iahon ang masang Pilipino. Nasa frontline na balitang yan si JC Cosigo. Bit-bit ang kanyang resume, nagbaka sakaling makakuha ng trabaho ang Accounting Information System graduate na si Claribel Panukulan sa Pasay. Ilang kumpanya na raw ang inaplayan niya pero tila mailap sa kanya ang oportunidad. Yung iba po wala pong wala pong feedback. Opo. Only child lang po ako ako lang po yung makakatulong po dun sa nanay at tatay ko po. Isa lang siya sa libo-libong pumunta sa job fair ng career platform na Job Street by Seek, kung saan higit 5,000 trabaho ang alok ng higit 100 local at international companies. Kabilang sa mga industriyang in-demand ngayon ang information technology, business process management, manufacturing, engineering, education at retail. Ang sahod sa mga entry-level jobs naglalaro sa 18,000 hanggang 25,000 pesos. Ano nga bang skills ang hinahanap ng employers? Nangunguna riyan ang soft skills, kabilang ang communication at kakayahang makasabay sa pagbabago. Dapat paghandaan ang resume, dapat mag-iwan ng magandang impression sa mga employer. Kaya dapat i-highlight ang mga konkretong karanasan at achievements sa trabaho. Imbes daw na participated in, gamitin ang mga salitang contributed an increase of. Employers take 28 seconds to read a CV on average. What that means is kung ano yung mga una mong nilalagay sa taas hanggang gitna will really allow you to stand out. Present din sa career conference si Pangulong Bongbong Marcos. Plano niya raw na buwan-buwang magpa-job fair sa iba't ibang panig ng bansa. Nakita natin, pagpatuloy po namin itong programa ito para lahat naman ng ating mga kababayan ay mabigyan ng pagkakataon upang makahanap ng magandang trabaho. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5. Posibleng may kinalaman daw si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa hinaing reklamo sa Korte Suprema laban sa ipinasang 2025 national budget. Giit ni House Assistant Majority Leader Zia Alonto Adyong, pwedeng politika raw ang motibo. Nitong Lunes lang na maghain ng petisyon ng kampo ni Davao City 3rd District Representative Isidro Ungab at Attorney Vic Rodriguez para questionin ang pambansang pondo. Yan ay matapos makitaan ng umano'y 28 blank items ang ilang halaga ng pondo sa Bicameral Committee report. Kung titingnan mo rin kung who are the people behind the filing of the questioning the budget before the Supreme Court. They are all well connected with the Duterte. Giit ni Adyong, tingin din ni dating Senador Franklin Drilon ay may kinalaman ng mga Duterte sa petisyon sa budget. Dagdag pa ni Drilon, tila ito na raw ang pinaka-corrupt na budget. Ginagawang politika ng mga grupo ni Duterte, ginagawang politika at pinapaniwawala ang taong bayan na mali ito. 24 na taon ako sa Senado, 24 na taon ako tumingin ng national budget. Ito po ang pinaka-corrupt. Talagang minanggol nila yung budget kaya hindi na nakilala ng executive branch kung ano ang itsura nitong budget. Ito, that's bad. Maroon 5 is back in Manila. Ngayong gabi ang kanilang concert sa Mall of Asia Arena. Sold out ang concert, hindi magkamayaw ang fans nang kantahin nila ang kanilang hits. Ang Manila ang first stop ng Maroon 5 Asia Tour. Pagkatapos sa Manila, dadayo ang grupo sa Indonesia, Thailand, Malaysia, Taiwan at Japan. 2022 pa ang last concert ng Maroon 5 sa Pilipinas. Susunod, batang babae na naglalaro sa kalye na hit and run ng isang siklista. Wesleyan College nagsorry matapos mapilitang maglakad ang mga estudyante nila sa kanilang founding anniversary. At lolong tumawid sa pedestrian lane na bundol ng motorsiklo. Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline Tonight.
Mga kapatid, Mean Los Baños po. Nasa Europa o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Kuha ang bidyong yan sa kalsada sa Bangkok, Thailand. Kitang tumuwid sa pedestrian lane ang isang lolo at isang babae. Biglang sumulpot ang motorsiklo, nabundol at tumilapon ang lolo. Nagka-head injury siya at nagpapagaling. Kinasuhan naman ang rider. Sa pulang mukha ng isang batang babae nang napadaang siklista sa Taguig. Tumama po siya sa handlebar ng bike. Habang ang nakadisgrasya, dire-diretso lamang at hindi man lang hinintuan ng bata. Nasa frontline na balitang yan si Faith Del Mundo. Naglalaro lang ang mga batang ito sa kalsada nang biglang may dumaang nagbibisikleta. Dire-diretso ang siklista hanggang sa sumakto ang mukha ng 8 taong gulang na batang babae sa handlebar ng bike. Pero ang siklista, dumiretso lang at iniwang nakabulagta ang paslit. Sa pool ang eksenang yan nung Lunes ng hapon sa barangay New Lower Bikutan sa Taguig. Lakas po ang pagkabagsak ng bata dahil mabilis ang pagtakbo ng bisikleta. Kung sa malaking sasakyan, hit and run ang pangyayari. Agad dinala sa ospital ang bata. Ayon sa nanay ng biktima, napansin na lang niyang duguan ang ulo ng anak. Takot po. Diyos ko, alam mo nanghihina po talaga. Nilalakasan ko lang yung loob ko po kasi syempre yung anak ko rin po, di ba? Naglalaro po kasi siya dyan sa labas ng mga kalaro niya. Tapos, kami pong mag-asawa, nasa loob po kami noon, kumakain. Tapos nagtataka yung asawa ko, para ka lang nadapa yung anak ko. May 4 na tahi sa ulo ang bata dahil sa aksidente. Dahil sa tindi ng pagbagsak ng bata, inirekomenda ring isailalim siya sa CT scan. Inaalam pa ng mga otoridad ang pagkakilanlan ng nakadisgrasyang siklista. May pakiusap naman sa kanya ang ina ng bata. Ako po'y nananawagan na gusto ko lang pong humarap siya. Kung mag-aanuhin niya na may kasalanan siya, lumabas na siya, makonsensya siya. Nagbabalita mula sa Frontline, Faith Del Mundo, News 5. Handa ang Besling College of the Philippines sa investigasyon sa nangyaring perwisyo sa kanilang founding anniversary. Sa statement ng paaralan, pwede raw makatulong ang Hermosa LGU sa Bataan dahil sila raw ang nakakaalam ng nangyari. Gumagawa rin daw sila ng sariling investigasyon kung anong nangyari sa event at sa mga hindi mahanap na bus service. Nagsorry rin ang Besling sa perwisyong idinulot ng nangyari. Ilang estudyante ang nahimatay matapos maglakad ng pagkahaba-haba dahil hindi mahanap ang service. Hindi rin daw well-organized ang event ayon sa mga estudyante. Binaha ang ilang lugar sa Tawi-Tawi dahil sa walang humpay na pag-ulan. Lampas na lampakan ng baha kahapon sa barangay Tubig Bo. Ibinungkal ng mga otoridad ang mga kanal para bahagyang humupa ang baha. Tumambad ng mga basura gaya ng plastik at bote na sanhiraw ng pag-apaw ng tubig. Bago yan, mas matindi ang baha sa lugar noong Lunes. Nagmistulang ilog yan dahil sa rumaragasang tubig. Pinag-iingat pa rin sa pagbaha ang mga nasa Tawi-Tawi at ilang lugar sa bansa dahil sa maulang panahon. Ayon sa Pag-asa, sa pool ng shear line o yung banggaan ng mainit at malamig na hangin, ang Visayas, Bicol Region, Quezon, Mindoro Province, Marinduque, Dinagat Island at Surigao del Norte. Nakataas ang heavy rainfall warning ngayong gabi sa ilang lugar sa mga probinsyang yan. Kaya ingat po sa malakas na ulan. May chance ring umulan sa natitirang lugar sa Mindanao dahil naman sa easterlies. Maulap hanggang sa malamig naman ang panahon bukas sa Luzon, lalo na po sa norte, bunsod ng hanging amihan. Damay din dyan ang Metro Manila. Abangan, mga bata sa Manila nag-improvise ng dragon costume. At BTS J-Hope may upcoming collab kasama ang American rapper na si Don Toliver at Pharrell. Tuloy-tuloy ang balitaan dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Ed Lingao po, nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa.
Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Full of hope this Chinese New Year para sa mga ARMY ang BTS members na sina J-Hope at Jin. Looking cute and delightful ang Bangtan members sa kanilang hanbok outfit. Message ni Jin sa fans, he's doing his best para mas maging better this year. Sana raw ay mas maraming moments pa ang dumating with his fans. First wish naman ni J-Hope ay good health para sa kanilang fans. Busy ngayon sa kanilang solo projects sina Seokjin at Hobie after nilang matapos ang kanilang military service. Speaking of J-Hope, excited na rin ang ARMYs para sa kanyang upcoming collab with rapper Don Toliver. In fact, may teaser na nga sila ng kanta nilang LV Bag. Rapper sila dyan both ni J-Hope, featuring ang isang luxurious brand ng bag. Napakomment dyan si Hobie ng fire emojis. Una nang pinatugtog ang kanta sa isang recent fashion show sa Paris. Sa March na yan ilalabas. At yan ang latest and hottest sa Frontline Showbiz Tonight. Ako si Johnny Alipon. Happy Wednesday mga kapatid! At para naman sa ating pabaong pampa-good night sa mga selebrasyon, lumalabas talaga ang pagkamalikhain ng mga Pilipino. Oy, gaya na lang ng mga bata sa Binondo, Maynila na nag-improvise para sa Dragon Dance. Lalagyan ng prutas at tela lang ang ginamit nilang costume para maghugis dragon. Balde naman ang ginawa nilang tambol para sa rhythm ng Dragon Dance. Feel na feel ng mga bagets na tunay ang kanilang costume dahil ang mga bata nag-exhibition pa. May mga nagbigay ng pera dahil maraming natuwa sa kanilang version ng Dragon Dance. Happy New Year! Gonggi Fa Choy! Gongxi Fa Chai! Si Patsay! Okay. Johnny, baka lang hindi kasi alam ng mga kababayan natin. Maraming paraan para sabihin yan. Happy New Year. Mauna na. Sige po. In Cantonese. Gong Hei Fa Choy. Tama ba? Mayabang siya. Ikaw. In Mandarin. Gong Si Patsay. Tama? Pronunciation mo? Yes, Gong Si Patsay. In Hokkien. Kyang Hei Wat Chai. Tama ba? Kyong Hei Wat Chai. Mo kaming kini-quiz. In Pinoy. Sige, bibigay naman yan sa'yo. Bibigay ko sa'yo. Ano, in Pinoy? Madaya ka. Nagbabasa kasi. Ano makikita pa niya pinapractice yan? Penge tikoy. Beijing. Parang awa nyo na po. Bigyan nyo po ng tikoy si Edwin Gao. Nangawa si Sidiki de Guzman eh. Talaga namang tinapractice niya po yan kanina pa. Sige na. Baka bumaha ng tikoy dito bukas, ha? Malabo mata ko eh ba? Ay, pero happy Chinese New Year po. Happy Chinese New Year. Okay, pala po si Johnny. Yan po ang 45 minutes mag-noise sa mga headlines. Balitaan at diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinyon. Kami yung kasangga sa pagbabalita. Ako po si Mayan Los Baños. Ako lang po si Edwin Gao. Magandang gabi.